Magandang umaga mga boss. Ngayon mga boss, nandito kami ni Boss Mike at nag-harvest kami mga boss sa aming sili. Yung aming siling Taiwan na ang variety Red Hot F1. So ito mga boss, nagsisimula lang kasi Boss Mike nag-harvest. Hello mga bossing. Kumusta po kayo lahat? Magandang umaga po sa inyo. O gabi nyo man mapanood ang video ito. Kumusta po kayong lahat? Sana ay maganda rin dyan ang inyong mga sili para kumita rin kayo. Katulad ng iba nating kapwa na tumitiba sila ngayon sa bintan sili kasi nga medyo mataas mga boss ngayon yung presyo ng sili. So ngayon mga boss, ito nga namimitas kami ngayon ni Boss Mike. Ito aming siling Taiwan. Pang ano ito na mga boss ha, pang second harvest na ito. Ito na yung pangalawang harvest. So ang una namin ito na pitas noon, naka 6 na kilo kami sa 500 puno. So ito ngayon mga boss, ewan ko lang kung makailan ito. At tapusin nyo na mga boss ang video at mamaya sa dulo ilalagay ko yung ano kung nakailang kilo kami dito mapitas sa aming siling Taiwan. Ito mga boss yung siling Taiwan na ang variety Red Hot F1. So kaunti lang ito mga boss, dito lang ito sa backyard na ito tinanim ko. Para meron lang kami pang ano, pang demo sa aking YouTube channel. Para makapag-share kami sa kapwa natin farmers ng mga idea kung paano ba mag-alaga ng siling Taiwan naman. Kasi nga itong siling Taiwan nga ito talaga yung problema ng karamihan kasi nga takaw lapnos ito So dating ano, ang mga video namin noon puro panigang ang tanim namin sili. So ngayon wala kaming panigang mga boss at pinahinga muna namin yung lupa na taniman namin. Baka next year siguro ulit namin taniman yung sa lowland. So ngayon dito muna kami nagtanim ng kaunti lang dito sa may likod ng bahay. Ano ito mga boss transplant ito ng June 28. So ano ito siya ngayon, 91 days ang edad dito after transplanting. So second harvest pa na namin ito kasi nga ito ay natraso sa bunga noon at tinamaan nga siya ng herbicide. Nagtuporde nga yung katabi namin dito palay dati. So tinamaan siya kaya matagal siya nakarecover. Halos isang buwan mahigit ko siyang inalagaan para makaburas lang kasi nanigas yung dahon. So yun, nung makarecover siya matagal nga lang kaya ito pangalawang harvest pa namin. Dapat nga ito nasa tatlong harvest ito, apat na sa edad na 91 days. So dahil nga na-injury siya sa ano, nasaktan daw sa 2,4-D kaya natraso. So ito mga boss, malinis itong sili namin ngayon. Wala pa ito siyang tamang lapnos, pero hindi ko lang mga boss alam kung hanggang kailan ba ito siya manatili na walang tama. So siguro sa mga boss natin subaybayan nyo na mga boss yung update dito para mabalitaan ko rin kayo kung kailan siya tatamaan at kung ilan na yung edad niya bago tamaan ng anthracnose o yung lapnos na tinatawag ng mga kapwa natin farmers. Para magka-idea tayo mga boss, para yung pag-alaga natin kung mayroon dapat baguhin, di babaguhin. Kung mayroong diskarte na baka hindi angkop, kaya tuloy lang mga boss, bye bye. Dito mga boss, dalawang klase pa lang ang fungicide na ginamit ko dito. Yung ano lang, Dietin M45 at saka Armore. So hindi pa kami dito mga boss nag-apply ng mamahalin na fungicide kasi wala pa naman siya tama. Mula ito na itanim, ang ginamit talaga namin dito Dietin, tapos itong nag-flowering na siya hanggang ngayon. So yun yung alternate namin, Dietin M45 saka Armore. So okay naman, wala pa naman siyang sintubas ng lapnos, malinis pa ang bunga. Pero hindi ko rin mga boss alam kung kailan niya talaga manatili na wala tama. So antabayan nyo lang mga boss ito ma-update pa nito, antabayanan nyo at balitaan ko rin kayo kung tamaan na sa halimbawa ng ano, ng lapnos, para magka-idea tayo mga boss. Lalo sa mga baguhan natin ng mga sili farmers na
nahihirapan mag control ng lapnos. So ito naman okay pa siya at wala pang tama. Matindi mga boss yung bunga daming bunga niya. So malalaman ito mamaya pagka nakatapos kami ni Boss Mike pagpitas kung makailang kilo makuha namin dito. Doon naman sa mga tinatanong ng mga boss natin kung ano yung mga pulyar na ginagamit namin dito. Isang klase pala mga boss sa pulyar ang ginagamit ko dito. Yun yung pinakita ko sa inyo sa isang video, sa previous video ko. Yung yung Nova Vertique. So okay yung okay yung resulta niya. Siyempre lumaki yung mga bunga. At yung mga bunga niya mga busog. Mataba ang mga bunga. So okay naman yung resulta ng Vertique. Hindi pa kami mapos gumagamit sa ibang pulyar dito yung pa lang. At saka yung pataba, nandiyan na nga rin yung mga video ng pataba namin itong ginagamit. Yung complete triple 14, may halong urea, at saka yung 0016 putas. So yun lang mga boss ang ginagamit namin dito. Hindi pa kami gumagamit dito ng mga mamahalin na pataba tulad ng sayara, hindi pa kami gumagamit yan. At saka yung mga pag-spray na mamahalin, hindi pa kami nakakabili ng mga fungicide na mamahalin. Sa insecticide, yung andyan may video rin tayo, yung Kutitso, yun ang ginagamit ko dito. Saka paminsan-minsan nag-alternate ako ng Brudan pagka nag-spray ako, sila palitan. Yun lang video mahal namin dito mga boss na nagagamit na insecticide, yung Kutitso. So okay naman mga boss yung okay naman yung resulta ng mga ginagamit namin. Maganda naman yung mga dahon niya. Wala nang makarecover siya sa herbicide. So hanggang ngayon okay naman na dahon niya Kaso lang may mga puno talaga na medyo nabansot. Mababa lang siya pero inabutan ng pagbunga kasi. Pero tingin ko tatangkad pa naman itong mga puno na mababa. Kasi tuloy pa naman ang pagtubo ng mga sanga. So ayos mga bossing ang epekto. Pero dito mga boss, pa rin dito pinag-aralan ko pa rin to kasi baka nga hindi ko alam bukas makalawa tamaan din siya ng lapnos. So pinag-aralan natin yung mga diskarte pa para mas siya ma-perfect na hindi talaga siya tamaan. Kasi lalo pag ganito ulan, yun talaga ang sakit ng siling Taiwan, lapnos. Ayo kasi pangulot normal na sili kasi madali naman siya gamutin, lunasan yung pangulot. Yung naglalapros talaga ang medyo mabigat. Pero ito ngayon sa edad niya 91 days, marami naman siyang bunga, so wala pa naman. Sa iba kasi may nakita ko nito yung iba hindi pa nakakapitas minsan may tama na ng lapnos Kaya sinikap na magtanim ng Taiwan talaga. Dati noon matagal na ng mga taon na nakalipas. Tatanim din ako nito Taiwan. Nung bago-bago pa itong variety ng Swiss na ito na Red Hot F1. Yung bagong labas pala ito noon. Parang hindi pa naman uso yata lapnos noon kasi parang wala pa naman na narinig ako na naglalapnos ng sili. Kailan lang kasi ito na uso yung lapnos na ito So okay naman noon, hindi naman naglapnos sa akin noon. Kaya lang matagal na panahon niya, hindi ako nakapag-ulit pagtanim. Ngayon ko lang siya ulit sinubukan magtanim na naman kasi nga ito nga yung gusto namin itong klase niya, itong pinagkakaguluhan nila na yung naglalapnos. So kaya sinikap namin magtanim talaga kahit konti lang para ma-prove talaga kung bakit ba tumatama yung lapnos sa bunga. Ano ba ang dahilan? So sabi naman kasi ng mga eksperto dyan fungus daw yun sa lupa, sabi nila. So malalaman dito mga bossing sa tanim namin ngayon kung hanggang kailan siya walang tama. Kung sakali man tamaan baka kailangan ko baguhin ang mga diskarte namin na ginagawa sa pag-alaga dito para yung lapnos
kahit paano mapigil, hindi siya lumala na hindi yung katulad sa iba natin kapwa niya halos wala nang bibinta. Nako, puro alapnos talaga. Kita naman talaga rin, masakit talaga sa ulo at hindi nga siya nagagamot ng mga fungicide. Tama nga medyo napipigil-pigil pero andyan pa rin, makalipas na ilang araw matindi na naman, ang kapal na naman ng bunga na may tama. Kaya antabay pa ko ito ng pag-alaga. So ngayon mga boss, nakatapos kami pag-harvest. Ito na yung na-harvest namin. Dito sa 500 puno, nakakuha kami ng 15 kilo sa second harvest. So yun mga boss, ang amin nakuha dito. Siguro hanggang dito muna ako mga boss ha. Babay muna. Abangan lang ninyo ang next update nito. Bye bye.